I trust you. And above all, Misha, gusto kita. Sisipagan ko kapag ikaw ang kasama. Hindi ako mapapagod kung nandyan kayo ni Tala sa tabi ko. Dear Amihan Stories presents Ang Palabang Probinsyana at Ang Hot na Senyorito. Written by Jean Chua. Maaliwalas ang umaga sa lugar ng Isabela noong magbukas ng tindahan si Misha. Sumaglit ang tingin niya sa counter bago nagpatuloy sa pag-arrange sa kanyang mga paninda. Ang sabi ng kaibigan niyang si Sebi, ayon daw kay Don Vasario, kailangan ng mga ito ng tutulong sa pagtatabas ng damo. May darating na panauhin at base sa pagiging aligaga ng mga tao sa rancho, mukhang big time ang bibisita sa kanila. Tita, yung phone niyo po kanina pa tumutunog. Pagpansin ni Tala mula sa pagbibilang nito ng piso sa cashier. Hayaan mo yan, pagod ang tita mo. Itinali niya ang buhok. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng mga stock sa tindahan. Hindi niya pinansin ang narinig na kaluskos at binilisan ng kilos. Hello? Pagod ang tita ko. Ba't po kayo tawag ng tawag? Malakas na kastigo ni Tala sa caller. Agad siyang lumundag para agawin ang telepono mula sa kamay ng bata. Sebi, pare, kumusta? Anong bago dyan? Teka lang muna, Misha. Ano yung sinabi ni Tala? Napangiwi siya. Wala yon. Alam mo naman ang bata, maawain. Nakita niya na marami kaming inaasikaso rito. Ganun ba? Saka na muna yan. Kailangan ni Don Vasario ng tulong mo. Hindi mo naman siguro tatanggihan ang taong naging dahilan kung bakit ka nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? Diretsang tanong ng lalaki. Di mo na ako kailangan pagsabihan yan. Ano ka ba? Ang totoo nga niyan, magsasara na ako ng tindahan para makapunta na agad ako sa rancho. Kita-kits na lang ah. Sige, aasahan ko yan. Ibinaba niya ang tawag at sumulyap kay Tala. Ikaw talaga, ba't mo pa sinagot? Magdadahilan sana ako na naiwan kong phone sa bahay eh. Humagikik ang pamangkin niya, sabay iling. Tita, wala ka namang sinabing bawal sagutin eh. Sinagot ko lang si Tito Sebi. Oo na. Sabi niya. Hinawakan niya ang buhok ni Tala at inutusan itong magligpit. Pupunta pa tayo ng rancho, kaya mag-ayos ka na riyan. Okay po. Sakay ng sariling tricycle, pumunta sina Misha at Tala ng Porto Vasario Ranch. Kinalakihan ng mga kaedad ni Misha ang pumasok sa rancho para sumideline o permanenteng manilbihan bilang trabahante. Maagang naulila si Misha at ang kuya niyang si Steven. Matanda ito sa kanya ng 7 taon, kaya hindi sila gaanong close. Nag-focus si Kuya Steven sa pagtatrabaho habang si Misha naman ay dumidiskarte para matustusan ang pag-aaral. Napansin siya ni Don Vasario habang naglilinis sa kwadra ng mga kabayo. Naantig ito sa kanyang kwento at isinama niya sa mga scholar na sinusustentuhan ng Porto Vasario. Yun ang dahilan kung bakit natapos niya ang kursong agriculture. Nagamit niya ang degree para makapagtrabaho sa isang farm sa Japan. Nagtrabaho siya roon ng ilang taon hanggang sa mapilitan siyang bumalik ng bansa dahil sa malagim na balitang namatay sa aksidente ang kanyang kuya Steven. Mag-isa nitong pinapalaki ang anak na si Tala. Noong mawala si Kuya Steven, bumalik siya para alagaan ang pamangkin. Hindi na siya umalis at mas piniling magtayo ng tindahan sa sentro. Tinutukan niya si Tala at paminsan-minsan ay bumabalik din sa Porto Vasario bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan ng doon sa kanya. Jeffrey! Tutubuan na ako ng kabuti sa ulo. Pabukas ng gate! Sigaw niya noong marating ang malaking harang. Uy, katatapos lang kumain eh. Teka! Pumadyak muli si Misha sa starter ng tricycle. Umandar ang makina at umarangkada papasok sa malawak na lupain. Misha, huminto ka rito mamaya. May ibibigay ako sa'yo. Bili ni Jeffrey habang dumadaan siya.
Saglit niya itong nilingon para sungitan. Maliligaw ka na naman? Hindi alam kong wala akong chance sa'yo. Na-harvest na ni tatay ang mga saging namin. Bibigyan sana kita ng isang bugkos. Bibilhin ko. Masama sa negosyo yung puro bigay. O siya. Ilang minuto pa siyang nagmaneho bago narating ang mansyon sa likurang bahagi ng rancho. Huminto siya at nagunat habang si Tala ay tumalon pababa ng tricycle. Ang disenyo ng mansyon ay nagmula pa sa panahon ng Kastila. Matayog na haligi at naglalakihang bintana na puting kulay na may deep brown finish sa trimming. Pinalilibutan ng sandamakmak na klase ng bulaklak ang magkabilang gilid. At sa harapan mismo ng mansyon, may fountain ng leon na naglalabas ng tubig sa bibig. Misha, pumasok na kayo! Halika na! Bungad ni Aling Celia na nanay ni Sebi. Natutulog ang Don. Gusto mo bang bumati sa kanya? Nagmano siya rito. Ginaya iyon ni Tala sabay bati. Magandang umaga po, Nanay Celia. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Umakyat na kayo. Ngumiti siya. Saka na po kapag natapos na kami sa paglilinis. Ang sabi, magbubunot daw po ng damo. Di ba't may biniling grass cutter sinasabi? Ay, kukulangin ng tao. Gagamitin nga raw yung lupa doon sa bandang kanan. Kaya kailangan bilisan ang pagtabas ng maihanda agad. Ang sabi, may darating daw na bisita. Hindi naman sinabi kung kailan. Basta nakangiti si Don Besario. Baka mag-aasawa na siya ulit, no? Si Aling Celia, ang tanda-tanda na ni Don Besario mag-aasawa pa ulit. Sige na ho, aalis na kami ni Tala. Kita-kis na lang po mamaya. Sumampa muli si Misha sa tricycle at tumango. Pasok na, Tala! Tumigil ang bata sa pagtitig sa fountain at naghulog ng barya. Seryosong seryoso ang mukha nito noong pumasok muli sa sasakyan. Natawa si Misha sa pamangkin. Ba't ba problemado ka? Hindi naman ikaw ang pagtatabasin doon. Tulungan mo sina Sebi na maglagay ng basura sa sako. Pero huwag kang magbubuhat ng mabigat, Hindi naman yun ang iniisip ko. Ang totoo, nag-wish lang ako ron. Napataas ang kilay niya. Nag-wish ka? Ano yan? At baka kaya ko namang bilhin. Ako nang tutupad sa wish mo, Tala. Wish ko na sana magkatito na ako. Para may kasama na po kayo kapag nasa school ako. Bawiin mo yon. Hindi magbo-boyfriend si tita mo. Kasi mas gusto ko na tayo lang magkasama. Sabi niya. Pero kapag may boyfriend ka po, dalawa nang magbibigay sa akin ng regalo sa Pasko. Natawa si Misha. Dugong Loretta ka nga. Kami ng tatay Steven mo. Ganyan din kawais. Huminto sila sa malawak na talahiban. Marami na ang nagsisimula sa pagpuputol ng mga maliliit na punong sumusulpot sa bakanteng lote. Huwag kang magbuhat ng kung ano-ano, ha? Huwag ka rin lalapit doon sa grass cutter at baka tamaan ka ng bato sa mata. Tumango ang bata. Opo, tita. Iniwan niya si Tala sa isang sulok bago lumapit sa mga kasamahan. Nay, Tay, Sebi, magandang umaga ho. Akala namin hindi ka na darating. Ang sabi, hindi ka raw sumasagot ng tawag. Panunukso ni Nanay Telma. Nakasilent yung phone, Nay. Buti nga napansin ni Tala Palusot niya. Heto, gamitin mo. Binigay ni Sebi sa kanya ang isang punyal. Bilisan na natin. Lumayo si Misha. Nag-umpisa siyang magtabas ng damo. Maya-maya pa, napakataas na ng sikat ng araw at tumatagaktak na ang pawis niya. Nagpunas siya ng muka gamit ang damit. Bumalik siya kay Tala para tanungin ang bata kung gutom na ito. Dahil wala silang ibang pamilya sa Isabela, hindi niya ito ipinagkakatiwala sa iba. Hanggat maaari ay dapat nasa tabi siya ni Tala. Ibalik mo sa akin yan! Isusumbong ko kayo sa tita Misha ko! Narinig niya ang sigaw ng bata mula sa unahan. Binilisan ni Misha ang takbo. Nakita niya ang pamangkin na pinalilibutan ng 2 babae at 3 lalaki.
Ang arte mo Gusto lang naman naming itanong kung nasan si Sebi. Sabihin mo kung nasan siya. The old man wants to talk to him. Maarteng sabi ng isang babae. Baby, she's just dumb. Laking probinsyanang batang to eh. The English might be too advanced for her. Komento ng lalaking nakasuot ng sombrerong itim. Hoy! Buliyaw ni Misha. Ba't ginugulo niyo yung bata? Huwag niyo nga siyang palibutan. Oh, great! Another freak! Sarkastikong bulong nang umaway kay Tala. Look, ibaba mo yung armas mo. Hindi kami nandito para manggulo. Pagpapakalma ng lalaking nakasombrero. Dinuro niya ang dalawa gamit ang hawak na punyal. Anong kailangan niyo? We're looking for Sebi. Kadarating lang namin. And ang sabi ni Don Vasario, we should look for him dito sa direksyon na to. Kilala mo ba yung taong tinutukoy namin? Kalmadong tanong ng isa pang lalaki. My name is Damon, by the way. Ito naman si Vienna. Si Josh yung nakasuot ng cap. And then Rico. Yung babae sa dulo ay si Mitch. She's my cousin. Yung umaway kay Tala ay nagangalang Vienna. Napailing si Misha. Ngayon ko lang nakita yung mga pagmumukha nyo. Ibig sabihin, dayo lang kayo rito. Hindi ba kayo natuto ng magandang asal? Kadarating nyo pa nga lang. Inaaway nyo na tong pamangkin ko? Right. I have to ask, kaano-ano ka ng owner dito? Tagapagmana ka rin ba nitong rancho? May investment ka ba here? Nag-angat baba ang tingin ni Vienna sa kanya. From your looks alone, mukhang ang sagot sa lahat ng tanong ko ay hindi. Natawa si Josh, samantalang sina Damon at Rico ay nag-iwas lang ng tingin. Yung Mitch naman ay may sinisilip sa likod. Matagal na kami rito at kilala kami ni Don Vasario. Malulungkot siya kapag nalamang binabastos niyo kami mga nagtatrabaho rito. Pamangkin kong binubuli niyo eh. Pagalit na sagot niya. Isang lalaki ang lumapit sa kanila mula sa likod. Tumabi ang grupo para padaan ng estrangherong may hawak na yoyo. Matangkad ito at moreno ang kutis ng balat. May makakapal na kilay at malalapad na balikat. Suot ay faded na pantalon at abuhing t-shirt. Bata, sa'yo ba to? Untag ng malalim nitong boses. Opo, akin po yan. Lumapit si Tala sa lalaki at ngumiti. Salamat, sir. My name is Enrique. Ikaw, anong pangalan mo? Nagtago ang bata sa likod ni Misha. Ako po si Tala. Nice to meet you, sir. Ibinaba niya ang hawak na patalim at tumango. Tatawagin ko si Sebi para sa inyo. Halika na, Tala. Wait. Pinangunahan ni Enrique ang grupo at naglahad ng kamay. You already know my name. Anong pangalan mo? Misha. Alright, Misha. I'm sorry kanina. Hindi marunong itong mga kasama ko na makitungo sa bata. Tala, I'm so sorry. Paghingi nito ng dispensa sa pamangkin niya. Sinipat niya ng tingin ang mga kasama ni Enrique at nagkibit balikat. Okay, tapos. Mapagpasensya ako Pero kapag may ibang taong naiinis dito dahil dyan sa kagaspangan ng mga kasama mo, huwag mong sabihin na hindi ko kayo binalaan. Kahit anong yaman nyo, tatablan pa rin kayo ng blade. Hinila ni Tala ang kanyang kamay at umiling. Bad yan, tita. Oo na po, sorry. Naglakad siya pabalik sa lote. Pagdating niya ron, tinawag niya si Sebi. Sebastian, may naghahanap sa'yo. Sino? Nagtatakbo ang binata palapit sa kanila. Uy, Sir Enrique. You remember, hindi ko makita ng maayos ang picture mo online. Blurred ang mukha mo dun. Ay, hindi ko naman po mukha yun eh. Picture po ng baka namin ang ginamit ko pang profile. Nakanguwing sagot ni Sebi. I'm sorry, hindi ko suot ang eyeglass ko that time. Baka hindi ko lang nakita ng maayos. Inilihis ni Misha ang tingin. Nakita niya si Tala na bumalik sa paglalaro ng mag-isa sa gilid. Tanghali na pala, hindi pa kumakain ng pamangkin ko.
kaya mauuna na kami. Paalam niya. Isabay mo na si Nanay Telma at si Tatay Ron. Sasama ako kina Sir Enrique pabalik sa mansyon. Tumalikod agad si Sebi matapos mag-utos para hindi na siya makatanggi. Kumunot ang noo ni Misha. Sige, tawagan mo sila. Ilang sandali pa, bumiyahe na muli siya. Nasa backseat niya si Tatay Ron. Si Nanay Telma naman ay nasa loob kasama si Tala. Sino ba yung Enrique na yun, Tay? Pasigaw na tanong niya. Hindi mo nakikilala. Matagal mo nang pinagsisilbihan ng pamilya Basario. Posibleng hindi mo alam kung sino yon. Nakuha pang tumawa ng matanda. Hindi ko po talaga kilala, Tay. Alam niyo naman pong nagtrabaho ako sa Japan eh. Ay, oo nga pala. Pampasensyahan mo ng memorya ng matanda. Yang si Enrique, nag-iisang apo ni Don Basario. Parehong neurosurgeon ng mga magulang at walang interes sa pagpapatakbo nitong rancho. Ang bali-balita, baka siyang susunod na hahandle nitong property. Paliwanag ni Tatay Ron. Talaga po? Gulat na sumulyap siya sa side mirror. Nakita niya ang pagsunod ng Fortuner ni Enrique mula sa likod. Nakuha pa nitong bumusina ng isang beses. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang mansyon. Mauna na po kami. Paalam niya kay Aling Celia noong makita niya itong nag-aabang sa labas. Hinihintay ka ni Don Basario sa loob. Alam mong kabastusan kung sakaling aalis ka nang hindi nagpapakita sa kanya. Mataman siyang tinitigan ng matanda. Hilaw nang ngumiti si Misha. Buti at nabanggit niyo yan. Naalala ko, gutom na nga pala kami. Di ba, Tala? Nag-angat ng kilay ang bata sa kanya. Gusto ko po ng fried chicken. Request nito. Meron yan sa loob, kaya tara na. Nagpatiuna si Aling Celia. Tinulungan ni Enrique si Tala sa pag-akyat ng hagdan papasok. Ang unang sumunod ay si Mitch. Enrique, hintayin mo ako. Oh my gosh, she's so obvious. Komento ni Vienna bago umakbay kay Rico. Let's go. Bumuntot si Josh sa mga ito, samantalang nagpaiwan naman si Damon. Tumabi ito sa kanya. I'm really sorry about what happened earlier. Hindi naman sila ganun eh. It's just that, napilitan lang din sila na sumama out of respect kay Don Basario. The old man wanted us to be here para samahan si Enrique. Childhood friends kami nun. Akala siguro nila na close pa rin kami hanggang ngayon. Imporma ng binata. Napakainit dito tapos maraming lamok. Sinong di maiinis, di ba? Nag-iwas ng tingin si Misha. San ba kayo nanggaling? From the city. Ang alam ko, isang software engineer si Enrique. Si Mitch ay developer sa isang company. Si Vienna is a model. Josh is a professional billiard player at streamer din. Now Rico, he inherited his father's textile company. Big deal sila, no? Ipinilig niya ang ulo at ngumiti. Ako rin naman, CEO. Really? Anong industry yan? Baka alam ko. I'm an accountant working for my father's company. Chief Executive, operator ng isang tindahan dito sa Isabela. Maangas na sagot niya. Natawa si Damon. CEO? Chief Executive Operator ng tindahan? That's funny. I mean, ang bilis mong mag-isip ng joke. You can't be a CEO kung may isang maliit na tindahan ka lang dito sa probinsya. Mabilis na nabura ang ngiti niya. Totoong nagbibiro siya noong una, pero parang namang minamaliit ni Damon ang kanyang negosyo. Bisha iha, ngayon ka lang muling bumisita sa mansyon. Bulalas ni Don Basario. Nakaupo na ito sa silya at namumutla. I may have missed you a little. Little lang po? Ang tipid naman. Heto nga pala si Tala. Naaalala niyo po ba siya? Inilapit niya ang pamangkin sa matanda. Yes, sa tagal niyong magkasama, nagiging magkamukha na kayo. Anyway, how are you? Maupo ka. Tumabi siya rito. Ikaw ang dapat ang tinatanong ko niyan.
Ba't parang nangangayayat ka, sir? Don't call me sir. Ikaw talagang bata ka. Tumingin ang matanda sa paligid at nakita ang gulat sa ekspresyon ng mga bisita. Oh, did you guys not know her? Ipakikilala kita, iha. Tumikim pa ito bago nagpatuloy. She is Miracle Charlene Loretta. Mas kilala bilang Misha. Isa siya sa mga inisponsoran natin dati. Enrique. She graduated with a degree in agriculture. Ilang taon ka na nga ba ngayon, iha? Magti-32 na po. Sagot niya. Kaidara mo lang si Enrique. Right, iho? Yes, Chief. Tipid na sagot ng binata. Yan, kilala niyo na siya. Ito ang pamangkin niyang si Tala. Ilang taon na siya, Misha? 10 years old na po ako, Lolo. Sagot ng bata. Ipinakilala rin ng Don ang iba pang mga kasama sa bahay bago inumpisahan ang pagdarasal bago kumain. Amen! Let's eat! Agad na sinunggaban ni Misha ang pritong manok para ibigay sa pamangkin. Binigyan siya ni Damon ng ulam pero tinanggihan niya ito. Napansin niya ang pagtitig ni Enrique mula sa tapat kaya inilahad niya ang platter ng pritong manok. Kung gusto mo, magsabi ka. Hindi ko nababasa yung iniisip mo eh. Hindi siya nito pinansin at piniling mag-focus sa kinakain. Nadismaya si Misha. Ayaw niya talaga sa mga snob na galing syudad. Pareho naman silang tao. Pero porke nakalanghap lang na mas maraming usok, mataas na akong umihi. Nagpasya siya na hindi niya ito kailanman papansinin. Matapos ang tanghalian, ay kinausap siya ni Don Vasario. Inaya siya nito sa study room. May hihilingin sana akong pabor sa iyo, Misha. Panimula nito. Ano po yun? See, my apo has always been a bit difficult. Hindi siya nakikisalamuha sa iba na basta-basta. He's supposed to stay here for 3 months. Gusto kong ituro mo sa kanya ang lahat ng nakagawiin natin dito sa rancho. Pwede mo ba yung gawin? Malumanay na sabi ni Don Vasario. Hindi malaman ni Misha kung paano tatanggi, gayong napakabait nito. Sir, paano naman pong pamangkin ko? Tanong niya. Katatapos lang ng school year. Pwede mo siyang isama kung gusto mo. Alam kong makakahanap ka ng paraan kung talagang gugustuhin. Natameme siya. Hinimas niya ang sariling batok at naiilang na tumawa. Hindi ko po alam. Mahirap magpakasigurado kasi. Bata yun eh. Mabuboard lang yun pag isinama ko. Kapag pumayag ka sa request ko, hindi mo na kailangan bumalik dito sa rancho. Anong ibig niyong sabihin, sir? Alam kong priority mo yung tindahan sa sentro. Lalo na't mag-isa mong binubuhay si Tala. Negosyante rin ako, kaya naiintindihan ko kung naaabala ka na sa paghingi namin ng tulong. Helping you graduate is a purely out of the goodness of my late wife Genevieve. Hindi dapat kita ginugulo. But what can I do? Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko rito. Paliwanag ni Don Vasario. Napangiti siya. Kahit sa mayabang na Sebi na yun, hindi kayo bumibilib? Mas lalo na kay Sebi. Masyado siyang mapapel. Gusto ko yung mga taong tulad mo. Chill, relaxed, walang arte sa katawan. Nakuha pa ng matanda namang bola. Kahit magsuot ka ng basahan, likas na maganda pa rin. Kaya ano, pumapayag ka na ba? Opo, ayoko namang masayang lahat ng papuri niyo sa akin eh. Natawa si Don Vasario sa kanyang panunukso. Alright, bukas na bukas, puntahan mo si Enrique rito. Ako'y magpapahinga na. Masama ang pakiramdam ko. Magpagaling ka, sir. Saglit nitong hinawakan ang kanyang buhok bago tumango. Salamat, Misha. Kinabukasan ay maagang pumarada si Misha sa labas ng mansyon. Nakakailang ulit nang dumaan si Aling Celia sa harap niya. Maging si Sebi ay umira pa sa kanyang direksyon mula sa ikalawang palapag ng bahay. Pero hindi pa rin lumalabas si Enrique. Tatay Ron! Tawag niya. Si Enrique, gising na ba siya?
Di pa. Tulog pa yun kasi magdamag na nasa kwarto ng Don kagabi. Mukhang importante ang pinag-usapan nila. Tumango siya at sumandal sa tricycle. Sige po, salamat! Hinintay niyang umalis ang matanda bago pumasok sa mansyon. Tinanong niya ang isa sa mga kasambahay kung nasaan ang kwarto ni Enrique. Nasa dulo ng pasilyong tumisya. Okay, mauna na ako. Kumaway siya bago dumiretso sa silid ng binata. Kinatok niya iyon ng malakas. Enrique? Sir Enrique, bumangon na kayo riyan! Sinubukan niyang pihitin ang seradura pero nakalak. Pinagsisipa niya ang kahoy hanggang sa magsihinto ang mga kasambahay para tingnan kung paano niya bugbugin sa karate ang pinto. Sir Enrique, bumangon ka na dyan! Bumukas yon at bumulaga sa wakas ang mukha ng lalaki. What? May emergency ba? Oo sir, tutubuan na lang ako na nakakamatay na mushroom dito sa ulo ko. Hindi ka pa rin nagigising. Anong oras na? Bumalik ang binata sa loob para tingnan ang orasan. Pinanood ni Misha kung paano nito baklasin ang wall clock. Nagagalit na tumingin sa kanya si Enrique. Ginising mo ako ng 6 a.m.? Napalunok siya. Oo, para matapos tayo agad. Aba, hindi lang yung oras mong mahalaga rito kundi pati na yung akin. Taas sa labas ng pamangkin ko, giniginaw. Nakatulog na kasi hindi ka pa bumabangon. Mabilis na nabura ang pagkabanas sa mukha ni Enrique. Saka lang napansin ni Misha na medyo namamaga ang mga mata nito. Ibinagsak ng binata ang wall clock sa kama at pumunta ng banyo para maligo. Hinintay niya ito sa labas ng pinto. Noong lumabas ito, presentable na sa suot na puting t-shirt at maluwag na jeans. Iniiwas niya ang tingin, lalo na noong mapagtanto kung gaano ito kagwapo. Malakas ang apil nito, matangkad at may malalapad na balikat. Umakyat na tayo para batiin si Sir. Sabi niya. Si Lolo? Do you mean him? Oo, kailangan magpaalam sa kanya kapag aalis na at kapag kadarating mo lang. Habang tumatanda si Sir, madalas siya nag-iisa. Nasisiyahan siya kapag may pumupunta para bumati. Tara! Itinulak niya si Enrique paakyat ng hagdan. Agad din siyang bumitiw nang tumama ang amoy ng pabango nito sa kanyang ilong. Nakakahiyamang aminin, subalit nagustuhan niya ang halimuyak nito. Binuksan ng lalaki ang pinto ng silid ng lolo nito. Sumunod siya makalipas ang ilang saglit. Magandang umaga, sir. Ikaw pala. Kaya ang aga-agang gumising ng apo kong to. Well, that's good. Sige na't mag-almusal na kayo sa baba para maaga kayong makaalis. Sabi ng matanda. Nakahiga ito sa kama at pinipindot ang iPad. Nakasisilaw ang liwanag sa device ni Don Vasario. Pero dahil matanda na ito, tila kulang pa ang brightness at gustong idikit ang mata sa screen. Kumuha ng reading glass si Enrique mula sa nightstand. Try it para hindi sumakit ang ulo mo sa pagtagal. You believe that? Napatiimbagang ang binata. Yes, I firmly believe it. Kaya gamitin mo at huwag na matigas ang ulo. After you reply to mom and dad, tama ng kaka-iPad. Aba, ngayon lang ako napagsabihan ng ganito. Magtatampo ako. Masayang sabi ni Don Vasario. I'm just kidding. Naglalapit na naman yung kilay mo, Enrique. Saan mo ba binanayang pagiging istrikto mo? Naku talaga ikaw. Aalis na kami. You drink your meds. Babalik ako agad. Sumunod si Misha sa binata. Kumuway siya kay Don Vasario bago isinara ang pinto. Ilang saglit pa ay humarap sila sa hapagkainan. Nakaupo na si Tala. Mukhang hindi ito nakapaghintay at pumasok na ng mansyon para sundan siya. I had the worst sleep of my life. Ayoko na ulit matulog sa second floor. There's no way na nakabukas lang ang napakalaking bintana na yon. And then what? Forced to listen to those crickets all night. Parang may nagpa-party ng mga kuliglig sa labas kagabi. Daing ni Vienna habang kumakain.
na isasara ang bintana. Hindi ka ba humingi ng tulong kay Sebi? Komento niya. Pasensya na kung hindi ko kayo napuntahan, Miss Vienna. Lahat kasi sila rito. Alam kung paano ikabit yung harang. Mamayang gabi, tuturuan ko kayo. Sagot ni Sebi na nasa dulo ng mesa. Gosh! So I suffered over nothing? Grabe naman! Umirap ang babae. Hinawakan ito ni Mitch upang pakalmahin. Tumikim naman si Enrique. Sasamahan ko si Misha na libutin ang buong rancho. Mainuto sa akin si Lolo. And it's something I have to deal with within 3 months. Kayo nang bahala kung saan nyo gustong pumunta. Enrique, may nakita kaming false map dito sa phone ko. Baka pwede nating puntahan. I mean, for 3 months, sapat na siguro yun para masatisfy ang errand na pinapaasikaso ng lolo mo. Suhestyon ni Mitch. That's right. Bisita mo kami rito. Kaya ang sama naman kung iiwan mo na lang kami. Dapat i-entertain nyo muna ang guest nyo bago yan. Dagdag pa ni Josh. Tumingin si Enrique sa kanya. Pwede ba natin silang ipasyal dun? Oo naman. Basta kung balak nyo maligo, bawal ang alak, bawal ang sigarilyo, at bawal ang magkalat doon. Mariing sabi niya. Natawa si Rico. She talks as if we're stupid. Ano ba yung utusan ng lolo mo, Enrique? Kahapon pa siya ganyan Instead of being grateful sa lolo mo, umaas na siya na, para bang kung sino. Inuutusan pa tayo. Kumunot ang noo ni Tala. Hinila nito ang manggas ng suot niya at itinuro si Rico. Huwag natin siyang isama, tita. Bad gay siya. Bad din ang muka. Tinakpan niya ang bibig nito. May kanin ka pa sa labi, Tala. Ubusin mo muna yung nasa plato. Pareho kayong bagong salta sa lugar na ito. Maraming magagandang tanawin sa Isabela na hindi open sa mga turista. Kaya iniingatan nilang tagong-yaman ng lugar. That should not be a hard concept to grasp, Rico. Pinapaalalahanan niya lang naman tayo. Kalmadong sagot ni Enrique. Malamya naman ang ekspresyon nito. Ramdam ni Misha na may pagkayamot na sa mga mata ng binata. Let's go, Misha. Marunong ka ba magmaneho ng van? Untag ni Enrique. Oo, akong bahala. Iiwan ko na lang muna rito ang tricycle ko. Alright, it's settled. Ngumiti ito sa kanya bago tumayo. Agad na nagsikuha ng mga gamit na dadalhin ng grupo. Tanging si Tala lang at Misha ang naghihintay sa van. Nasa passenger seat ang kanyang pamangkin habang siya ay nagsasound trip sa radyo. Tita, ngayon lang ulit tayo makakapunta ng talon na. Ayaw mo bang maligo? Hininaan ni Misha ang volume ng radyo at umiling. Hayaan mo yung mga yon. Ikaw, kapag gusto mong maligo, dapat tayong dalawa lang. Tinanggal niya ang suot na cardigan at ipinasuot kay Tala. Humilig ang bata sa bintana at naghintay sa mga kasama nila. Unang kumatok si Enrique sa passenger seat. Binuksan nito ang pinto, sabay abot ng makapal na jacket. Para kay Tala, baka gustuhin ng mga yun na i-full blast ang aircon, kaya mas maganda kung may suot siyang ganito. Napalaki ng ngiti ni Tala dahil sa ibinigay ni jacket ng lalaki. Laking gulat naman ni Misha noong, pati siya, ay abutan ni Enrique ng balabal. Yours, pareho kayo nasa harap. Tanging sabi nito. Salamat. Ibinalot niya ang sarili. Pumasok si Enrique sa likod. Dumating din sa wakas ang iba nilang kasama. Let's go! Tili ni Vienna. Maging si Rico at Josh ay umalulong na parang aso. Simple namang umiling si Damon. Excuse their behavior. Ganyan talaga yung mga yan. Nagtagal ang mga mata ni Mitch sa balabal na suot niya. Hindi niya pinansin ang babae at nilakasan na lang ang radyo. Kids, ikabit ang seatbelt at tayo lalarga na. Pabiro niyang sambit. Ngumiwi si Vienna. Girl, stop that! That's so corny! Humalakhak si Mitch. Oh my God, V! Misha, I'm so sorry about that. Yang si Vienna kasi, masyadong prangka at honest. Marami tuloy dyan ang nami-misinterpret ang real talk niya bilang insulto.
but just don't mind it. Sumulyap siya sa ibang kasama at nakitang busy ang mga ito sa kanya-kanyang cellphone. Kahit si Enrique ay nakakunot ang noo habang nagbabasa ng mensahe. Pinaandar niya ang sasakyan at umalis ng Porto Vasario. Binilisan man niya ang pagpapatakbo ng van, huminto naman sila sa isang tindahan dahil may bibilhin daw na importante si Rico at Josh. Nagtagal ang mga ito ng halos 30 minuto bago bumalik ng sasakyan. Noong marating nila ang Isabela Falls, tanghali na. Nag-set up ng picnic ang grupo. Itinabi naman ni Misha ang pamangkin habang tinutulungan ng mga ito. Ibinahagi niya kung paano at sino ang nakatuklas ng talo na yon. Wow, kapag dumami ang mga turista rito, I'm sure, i-develop to para mas gumanda. Hindi kasi accessible yung mga bato na yan eh. Dapat i-shape na parang hagdan para hindi na mahirapang umakyat ang mga bisita. Pahayag ni Josh. Nabulunan si Misha sa kinakain. Parte ng excitement itong talon ang pag-akyat at pagkapit sa mga bato. Natural lang falls na to, kaya kung ganyan, parang nasira na rin ang apil ng lugar. Diba, mas maganda kung ma-preserve siya imbes na baguhin? Tanong niya. Tumango si Enrique. Agad na sumang-ayon si Mitch. That's true. Though I have to say, dapat may kubo sa malapit para may pahingahan ng mga bumibisita. Makati kasi itong mga damo eh. It's not ideal, lalo na kung maalaga ka sa legs mo. Hindi na siya nagsalita. Bumalik sa pagligo ang magbabarkada. Naiwan siya para magligpit ng pinagkainan sa damuhan at pagpupulutin ang mga basura sa paligid. Hindi niya namalayan agad ang paglayo ni Tala, kaya noong lumingon siya, tinawag niya ito. Tala! Nakita niya kung paanong bugahan ni Josh ng usok mula sa sigarilyo ang muka ng kanyang pamangkin. Kahit pa nagtatakip na ng muka ang bata, tumatawa pa rin itong inilalapit ang bibig kay Tala. Nagdilim ang paningin ni Misha. Kumuha siya ng bato at sinapok ang lalaki. Napahawak ito sa likod. What the? Ano bang ginawa ko sa'yo? Ha? Singhal nito. Tumakbo paalis si Tala noong senyasan niya ito na pumunta sa kotse. Kinuwelyuhan niya si Josh at inundayan ito ng suntok sa muka. Tumabi ang mga kasamahan nito. Wala ni isa ang umawat. Una, sinabi ko nang walang magsisigarilyo at walang magdadala ng alak dito. Saan ang galing yan? Iniharap niya ang mukha nito sa bote ng alak at nakasinding sigarilyo na nahulog sa lupa. Itinago niyo sa akin kasi alam niyong hindi pwede. Tapos makikita pa kitang binubugahan ng usok ang mukha ni Tala. May plema ba yung utak mo, ha? Umahon si Enrique mula sa tubig. Kumuha ito ng tuwalya para ipuna sa sarili bago lumapit sa kanila. Anong meron? Ba't kayo nagkakagulo? Sinipa ni Misha ang ebidensya ng paglabag sa ipinagbabawal sa lugar. Tumilapon ang bote pero hindi iyon nabasag. Alam mo bang nagdala sila niyan? Tanong niya. Gulat na tumingin sa Enrique sa alak na natapon pero hindi ito nagsalita. Binitawan ni Misha si Josh at nagmarcha paalis. Pumasok siya sa van at inutusan si Tala. Ikabit mo ang seatbelt. Opo, tita. Mas lalong nag-igting ang inis sa puso niya noong makita ang mangiyak-ngiyak nitong muka. Mabilis niyang iniikot ang van at humarurot paalis sa lugar na yon. Sinubukan siyang habulin ni na Josh at Rico pero hindi siya nagpatinag. Iniwan niya ang grupo sa liblib na lugar. Inutusan siya ng Don na turuan si Enrique ng mga bagay patungkol sa Porto Vasario. Hindi kabilang sa mga responsibilidad niya na tiisin ang kagaspangan ng mga kaibigan nito. Binuksan niya ang radyo at nilakasan ang volume. Noong makita niyang sumasabay si Tala sa kanta ay nakahinga siya ng maluwag. Mukhang hindi naman ito labis na natakot kanina. Nagigilty siya sa ginawa, ngayong humupa na ang kanyang galit. Gayunpaman, gusto niyang turuan ng leksyon ang grupong iyon. Hindi pwedeng magpatuloy ang pagiging entitled ng mga ito. Bumaba si Misha ng van at inilalayan si Tala sa pagtalon pababa. Pumasok siya sa mansyon
at nagpaalam kay Don Vasario. Sir, may nagawa nga po pala akong kasalanan. Pag-amin niya. Hindi ba sumama sa'yo si Enrique? Napagod ba siya sa pamamasyal niyo? Napahawak siya sa batok. Iniwan ko po siya sa talon kasama ng mga kaibigan niya. Namilog ang mga mata ng matanda. Nabitiwan pa nito ang baston na hawak. Dumukwang siya para pulutin iyon at ibigay muli kay Don Vasario habang nagpapaliwanag. Kahit pa nagkamali ang magkakaibigang iyon, apo pa rin ang Don ang kinalaban niya. Sinadya niya pang iwan sa liblib na lugar sina Enrique para makaganti. Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. Hayaan mo silang humanap ng paraan para makauwi. Humingi ako ng tulong sa'yo para turuan ang apo ko, hindi para magpaka-tour guide ka sa kanila. Naiintindihan ko ang ginawa mo. Salamat po, sir. But next time, Iha, huwag mo masyadong paglupitan si Enrique. Lalo na kung wala naman siyang ginawa para madamay sa galit mo. Naiintindihan ko po. Call me Lolo. Matagal ko nang sinasabi sa'yo. Hindi ka na iba sa akin. Sige po, Lolo. Impit na sabi niya bago umalis. Napasuntok si Misha sa hangin. Buti na lang at hindi nagalit sa kanya si Don Vasario. Ba't nakangiti ka, tita? Pag-usisa ni Tala habang sila ay pauwi. Sa mansyon yata tayo magpapasko sa susunod. Biro niya. Tayo ang ihahanda. Sabi na hindi mo na dapat inaway sina Tito Enrique. Natuto pa ng bata ang bibig. Asar niyang ginulo ang buhok nito. Ano ba namang imagination yan? Halika nga rito. Tinakbuhan lang siya ni Tala noong ihinto niya ang tricycle. Tiningnan niya ang ngiti nitong nakalabas ng gilagid at saka napatingala sa madilim na kalangitan. Hiling niya na sana masaya si Kuya Steven sa pagpapalaki niya kay Tala. Hindi man siya perpekto, ginagawa niya naman ang lahat ng makakaya niya para ilayo ito sa masasamang impluensya. Nagsisikap siya para lumaki ito ng maayos. Hindi niya hahayaan na awayin lang ito ng kung sino. Kinabukasan, naging maaga pa rin si Misha sa pagpunta ng mansyon. Bumati siya kay Don Vasario bago pumunta sa apo nito. Ngayon ay hindi niya na isinama si Tala para hindi ito targetin ng mga sintusitong barkada ni Enrique. Hindi rin siya nambulabog sa tulog ng binata. Naghintay siya sa labas at hinayaan itong magpakasasa sa tulog. May inatasan siya para mga laga sa tindahan. Si Tala ay nasa isang kakilala na nagde-day off ngayon. Nagpromise siya na magbabayad bilang kapalit sa pagbabantay ng bata. Binulabog siya ng isang katok mula sa gilid ng tricycle. Pumasok si Enrique na bagong ligo at muli ay napakabango. Iniwas niya ang tingin at pinaandar ang makina. Saan tayo pupunta? Tanong ng binata. Sa kwadra ng mga kabayo. Marunong ka bang sumampa? Hindi. I used to watch them a lot pero hindi ko naman nakahiligan ng pagsakay sa kanila. Sumandal ito sa upuan at pumikit. Naglakad ba kayo pa uwi? Iminulat nito ang mga mata at nag-angat ng kilay. Malamang, what were you thinking? Paano kung may mangyaring masama? Galit ka pa nung nag-drive. Bastos ang kaibigan mo Anong gusto mong gawin ko? Asar na tanong niya bago sarkastikong tumawa. Alam mo, wag na. Tumahimik ka na lang. Pare-pareho lang din naman ang kulay ng buti niyo Nagpapanggap ka pang concern. Naumid si Enrique at hindi na nagtangkang magsalita. Huminto siya malayo sa kwadra ng mga kabayo. Bumaba ang binata at hinintay siyang matapos sa pagpapark ng tricycle. Before we start, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong ginawa ni Josh? I am still confused. Hindi nila ipinaliwanag sa akin na nangyari. Pigil ni Enrique sa kanya. Naalala niya nakakaahon lang nito matapos niyang suntukin si Josh. Hindi nito nakita ang buong sitwasyon. Ipinaliwanag niya ang lahat dito bago maangas na tumango. Oh, ano? Ako pa rin ba ang mali? Pinagmasdan siya ng binata ng ilang segundo bago umiling.
Hindi mo kailangan maging astig sa harapan ko para respetuhin kita. You don't need to intimidate me, Besha. Hindi mababa ang tingin ko sa'yo. Seryosong sabi nito. Mabilis siyang tumalikod para maglakad patungo sa lalaking nagpapaligo ng mga kabayo. Nanlalamig ang mukha niya dahil sa hangin. Pati na rin sa sinabi ni Enrique. Para bang may tinapakan itong live wire sa kanyang puso na naging sanhi ng pagkabilisa niya ngayon. Bisha, ngayon ka lang ulit nagpunta rito. May gusto bang sabihin si Don Basario? Tanong ni Tom na namamahala sa kwadra. Wala naman, kasama ko nga pala si Enrique, apo ni Sir. Pagpapakilala niya. Magandang umaga po, Sir Enrique. Magandang umaga. Ito na bang lahat ng kabayong inaalagaan sa rancho? Opo, sir. Ang karamihan na ibenta na. Ibinilin sa akin ni Don Vasario na bantayin silang mabuti. Mukhang ito na yatang ipapamana niya sa inyo Sabi ni Tom. Kumunot ang noo ni Misha. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ba tatanggap ng bagong kabayo ang rancho? Ba't akong tinatanong mo? Yung si Sir Enrique ang mas nakakaalam dyan. Sinamaan niya ng tingin si Tom bago bumaling sa katabi. Ano raw yun? I'm sorry about what my friends did. Babawi ako sa'yo. Tanging sabi ng binata. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya matagalan ang titig ni Enrique sa kanyang muka. Babalik na ba kayo sa mansyon? Untag ni Tom. Hindi pa. Turuan natin siyang mga bayo. Sige. Samantala, habang busy sina Misha at Tom, ay sinuri naman ni Enrique gamit ang tingin ng kwadra. Sa napakahabang panahon na iginugol ng kanyang lolo sa pagpapalaki ng mga kabayo sa rancho, may iilan itong naging paborito at hindi ibinenta. Ang mga naiwan na lang ay ang mga hayop na personal na pinili ng kanyang mama at papa. Nakita mo ba to? Kailangan tapyasin yan talampakan nila pagkalipas ng 2 buwan kasi para din yung kuko ng tao. Kapag sumobra, bumibigat at hindi na komportable. Dinidikitan niya ng bakal tapos pinupukpok. Kailangan nilang sumalang sa general check-up every 6 months para masigurong healthy sila. Karamihan ng mga bumibili ng kabayo dito sa rancho ay mga mayayamang negosyante at gusto lang ng palumuti sa bakuran. Salaysay ni Misha. Nagbe-breed si Don Vasario ng mga pangarera dati. Kaso hindi naman nagtagal Tinigilan niya rin dahil matrabaho. Hindi niya matagalan. Pwede ba tayo maglabas ng isa? Tanong niya. Teka, ihahanda ko si Lightning. Naging madali para sa mahahabang binti ni Enrique ang sumampa sa puting kabayo. Inalalayan ni Misha ang katawan niya. Nang-chancing ka ba? Sinamaan siya nito ng tingin. Sige, kapag nahulog ka, kunwari na lang hindi ko nakita. Pinabilis niya ang kabayo pero sadyang mabagal ang usad nito. Nilingon niya si Misha na mukhang natatawa pa yata. Akala ko ba, Lightning? Hindi naman siya mabilis Pinabalik niya agad ang kabayo at bumaba. Pinagtitripan mo ba ako, Misha? Hinila siya ng dalaga. Naiwasan niya ang sipa ng kabayong sinakyan, kani-kanina lang. What's his problem? Inis na tanong ni Enrique. Hindi siya pinangalan ng Lightning dahil sa bilis ng takbo, okay? Lightning ang pangalan niya kasi sing bilis ng kidlat kung sumipa. Walang sinasanto yan. Pinasakay mo ko sa kabayong yan kahit alam mong naninipa. Hindi ka naman natamaan Nahila nga kita agad. Kampanteng sagot nito. Batid niya na may kakaiba pa rin sa pakikitungo ni Misha sa kanya. Hindi pa rin nawawala ang inis nito. I already said I'm sorry sa nangyari kahapon. Ba't bang maldita mo pa rin? Hindi naman ako kasali sa mga umaway sa pamangkin mo. Pero pati ako, pinagtitripan mo na. You know what? You're done here. Huwag mo na akong turuan. Get out of Puerto Vasario. Ang arte mo! Nahila naman kita! At kung hindi, kung natagalan ka ng kahit ilang segundo, anong mangyayari sa akin? I'm sorry. Ayokong makipag-usap sa isang taong ginagawang biro ang ganyan. Naglakad siya pabalik ng mansyon. Mahaba man ang lakaran, tiniis niya. Sumunod si Misha gamit ang tricycle.
Pero hindi siya nito kailanman inalok ng sakay. Pagdating sa mansyon, pumasok siya at agad na maligo. Hindi na siya nakabati sa lolo dahil sa inis na nadarama. Pinili niya ang cold shower at pinakalma ang nagbabagang inis sa dibdib. Noong matapos ay nagbihis siya at bumaba para tingnan kung umuwi na ba si Misha. Nadatnan niya itong kinokorner ni Josh sa isang sulok at pilit na hinahalikan. Ang iba ay nanonood lang. Naggagalit-galitan pero ang totoo niyan, nagpapapansin lang yun sa'yo, Josh. Sigaw ni Viana. Misha, mag-sorry ka na lang kasi para matapos na. Ani Damon. Magkakagulo pa rito sa mansyon kung magmamatigas ka. Mag-sorry ka na kay Josh. Kasalanan mo rin kasi. Bigla-bigla ka na lang nanununtok. Pinalakad mo pa kami pa uwi. That's just so mean. Hindi naman mamamatay ang pamangkin mo sa kaunting usok eh. Reklamo ni Mitch. Hinablot ni Enrique ang isang vase at binato ito sa paanan ni Josh. Nabulabog ang lahat. Bitiwan mo si Misha ngayon din. Kung hindi, sa ulo mo natatama ang susunod na vase. Banta niya. Agad na umalis si Misha sa bisig ni Josh. Nagawa pa nitong sipain ang pagitan ng hita ng lalaki bago nagtatatakbo palabas ng mansyon. Huminga siya ng malalim. Why are you guys being mean for no reason? Anong for no reason? Siya nga nag-umpisa eh. Wala kaming paki sa kanya. Baby, hindi lang talaga namin siya kayumor. Pero anong ginawa ng babaeng yun? She's just too much. Katuwiran ni Rico. Wala naman kayong gagawing importante rito sa Porto Vasario. Umalis na kayo. Huwag na kayong babalik dito. Aniya bago tumalikod. Sunod-sunod ang naging problema dahil sa mga ito. Kaya mas magiging payapa ang bahay kung aalis ang mga ito. Tutalay, panay lang reklamo ang naririnig niya. What? Akala ko ba for 3 months ang bakasyon? Sigaw ni Damon. Kausapin niyo siya! Dagdag ni Mitch. Pumasok siya ng silid at tinawagan si Sebi. Seb, may iutos ako. Ano po yun, sir? Paalisin mo ang mga bisita. Isara mo ang gate. Huwag na huwag mo silang papapasukin ulit. Sige po, sir. Ani Sebi. Pinutol niya ang linya at humilata sa kama. Ngayon ay may ideya na siya kung bakit nagkakaganoon si Misha. Akala siguro nito, katulad lang siya ng mga taong nasa sala. That's unfair, dahil hindi naman sila close na mga yon. Gayunpaman, pinili niyang wag nang pag-isipan ng masama ang dalaga. Mukhang wala na rin kasi itong balak na bumalik sa mansyon. Nasasayangan lang siya. Gusto pa naman niya ang kakulitan ni Misha at Tala. Makalipas ang 1 linggo, hindi pa rin alam ni Misha kung babalik pa ba siya sa bahay ni Don Vasario o hindi na. Noong isang araw lang, dumaan si Enrique sa kanyang tindahan para bumili ng mga kakailanganin sa mansyon kasama si Aling Celia. Mukhang iba na ang nagtuturo dito ng mga bagay na dapat siya ang nagbabahagi. Bukas na bukas, pupunta siya sa mansyon para ipagpatuloy ang nasimulan. Mas mabuti na yon para matapos na ang ugnayan niya sa pamilya Vasario. Buti naman na, focus ka na ulit sa tindahan mo, Misha. Komento ng isang ginang habang namimili. Nga pala, si James na anak ko nagtatrabaho sa syudad. Naalala mo ba? Uuwi siya para magbakasyon. Siya nang uutusan ko para bumili ng konsumo rito sa shop mo. Ayos lang ba? Single pa ba yung anak niyo, Nay Berta? Ay, oo naman. Hindi ko siya papupuntahin dito sa tindahan mo kung hindi siya single, no? Pareho kayong successful. Teacher ang trabaho nun. Ikaw naman ay nagmamay-ari ng isang malaking tindahan sa Isabela. Ayos, di ba? Nakangiting sagot nito. Naku po, kung single pa siya, di wag na muna ako siyang mamili rito. Bisitahin niya tong shop ko kapag may asawa at anak na siya. Simpleng ani Misha. Walang special treatment kapag single. Nabura tuloy ang ngiti ni Nanay Berta. Pwede ka namang humindi kung ayaw mo. Grabe ka. Nirereto ko na nga sa iyong anak ko eh.
Nung isang araw po yung pamangkin yung inirereto nyo. Tapos ngayon, anak naman. Hindi nga po kasi ako interesado. Saka na siguro kong papasakay talang lalaking yan. Pero ngayon po, wag na muna. Umalis ang matanda. Lumapit si Tala sa kanya. Tita, ang sabi sa akin nung si Nanay Berta, kapag nagkatuluyan kayo ni James, ililibre niya ng tig-iisang hapsak ng bigas sa mga kalaro niya ng mahjong. Halata naman sa kanya na gusto niya lang tong tindahan eh. Kapag nagpakasal ako, iisipin ng lahat na ang lalaki ang magmamanage nitong negosyo natin. Mukha bang desperado sa lalaki si tita mo para pumayag sa ganun? Inis na aniya. Hindi po, bawal ba yung crush-crush na yan tita? Oo, kasi hindi naman totoo yan. Yung true love din, nangyayari lang kapag tapos ka na mag-aral. Bakit? May crush ka ba? Si Ate Mitch sa mansyon. Sabi niya sa Vienna na yun, crush niya raw si Tito Enrique. Tapos na yata siyang mag-aral kaya true love na ba yun? Seryosong tanong nito. Napahawak tuloy siya sa kanyang ulo. Siguro, malay ko sa mga yon, hindi ko naman sila lubos na kilala eh. Okay, pero ikaw po tita, tapos ka na mag-aral di ba? May crush ka na po ba na true love na? Sumagi sa utak niya ang mukha ni Enrique, pero agad siyang tumawa. Ipinagtanggol siya nito noong nakaraan. Pero ano ngayon? Hindi naman ito kayang disiplinahin ang mga kasama. Tipo ng tita mo, yung lalaking may paninindigan at hindi basta-bastang sumasabay lang sa barkada. Hindi ko kayang tiisin yung mga lalaking priority pa yung mga kaibigan nila. Sa ganun, matuto ka Tala, okay? Tama na nga yung ganyang usapan. Wala na sa kanya ang focus ng bata dahil nag-umpisa na naman itong magbilang ng piso. Nag-ayos na lang siya ng mga stock sa harapat, hinintay na lumipas ang araw. Kinabukasan, ayaw siyang pagbuksan ng gate ni na Jeffrey. May kung anong inaasikaso ang mga gwardya, kaya mag-isa siyang tumunganga sa labas. Nilalamok na siya't lahat, pero mukhang nakalimutan na siya ng mga tauhan ni Don Vasario. Magtatawag na sana siya sa phone nung marinig ang papalapit na yabag ng isang kabayo. Nag-angad siya ng tingin at nakita ang nakatopless na si Enrique, sakay ng isang itim na kabayo. Namamawis ang binata. Humaba rin ng kaunti ang balbas nito at mas namumutok ang muscle kumpara noong una silang magkita. Misha, tiwan muna yung tricycle mo. May sinisimento sa pathway, kaya maiging sa damo na muna dumaan. Sumakay ka na lang sa kabayo. Teka, magpupunas ako. Paliwanag nito bago naglabas ng bimpo. Bumaba si Misha mula sa tricycle at tumingin sa malayo. Hindi niya maaninag ng maayos, pero mukha ngang may inaasikaso sina Jeffrey at Sebi sa kalsada. Wala na bang ibang kabayo sa malapit? Tanong niya. Natigilan si Enrique. Itinigil nito ang pagpupunas at ibinulsa ang bimpong dala. Ikaw na lang ang sumakay. Maglalakad na lang ako. Halika na, mainit sa labas. Nag-init ang puso niya. Akala niya, maiinis si Enrique sa kanyang pag-iinarte. Pero hindi. Nagsuggest pa ito na maglakad kahit na malayo at napakainit ng panahon ngayon. Hindi na. Ang inaalala ko lang naman ay yung kabayo. Baka masyado tayong mabigat para sa kanya. Itinabi ni Misha ang tricycle bago sumampa sa likod ng binata. Pilit naman itong tiningnan ang loob ng sasakyan. Hindi mo kasama si Tala? Oo, natuto na ako. Ayoko magtiis siya sa lugar kung saan hindi siya welcome. Isa pa, naiintindihan ko naman eh. Nandito kayo para magsaya, kaya naaabala kayo kapag may batang kasama. Kami dapat ang mag-adjust. Paliwanag niya. No, it was a sudden thing. Hindi naman planado ang lakad na yun. Noong una pa lang, alam na namin na duo kayo lagi ni Tala. Kaya ang sama kung paghihiwalayin namin kayo. Don't worry, matagal na silang umalis dito sa Porto Vasario. Hindi mo na sila makikita ulit dito. Napakapit siya sa waistband ng pantalon na Enrique. Ibinaba nito ang tingin bago nagpatuloy. Takot ka bang mahulog? Hindi Dati nga sumasali ako sa karera eh.
Tumigil lang ako nung mahuli ni Kuya Steven. Sino si Kuya Steven? Ipinakilala niya rito ang yumaong kuya at maging ang kanyang buhay noon ay ibinahagi niya. Napahaba ang kwento niya. Saka lang siya natauhan noong malapit na sila sa mansyon. Nakarating na pala tayo. Naiilang na sabi niya bago bumaba. Sumunod si Enrique at hinimas ang kabayo. Itinali nito ang alaga malapit sa isang batya ng tubig bago siya isinama sa pag-akyat. Maliligo lang ako. Are you here to stay for the whole day? Depende. Sumabay ka sa akin mag-lunch. Magsabi ka kay Aling Celia kung anong gusto mong kainin pagkatapos mong bumati kay Lolo. Nagtatakbo na ito palayo, kaya naiwan siya para tingnan ang makintab nitong likod. Napahawak si Misha sa dibdib. Noon, ang gusto niya lang ay ang pabango nito. Bakit ngayon, kahit sa katawan nito ay naa-amaze na siya. Pumasok siya sa silid ni Don Vasario at nakita itong may kausap sa iPad na dala. Nagulat siya sa dami ng aparato na nakadikit sa katawan ng matanda. Lolo, may nangyari po ba sa inyo? Anong meron? Gulat na tanong niya. Hindi ko malang alam na nagkasakit na pala kayo. Hindi naman malupa. Kayo talaga. Iniisip siguro ninyo na nasa 30 pa lang ako. Hindi porke gwapo ako. Forever young ng lolo nyo. It's normal to feel weak sometimes, Misha. Pag-alo nito sa kanya bago diretsyong pinatay ang tawag. Hindi man lang ito nagpaalam sa kausap. Anyway, narinig ko na nag-aaway raw kayo ni Enrique noong nakaraan. Pinalis niya ang mga kaibigan niya. They're not going to come here anymore. Personal kong nakausap ang parents nila. Nagkaayos na ba kayo ng apo ko? Natameme siya. Pinagmasdan siya ng matanda bago ngumiti. I will take that as a yes. Sige na, bumaba ka na. Tinanggap niya ang kamay ni Don Vasario para magmano bago umalis ng silid. Inobserbahan niya ang mansyon at napansin na wala ngang ibang ingay sa paligid. Akala niya ay umalis ang grupo ni Naviana dahil naburingan na sa rancho. Ibang usapan naman ang malaman na pinaalis ni Enrique ang mga ito para sa kanya. Aling Celia, ano pong nasa kusina? Tanong niya. Ha! Nako, sakto lang ang inihanda ko para sa mga nagmamasa doon sa labas. Di ko alam na, narito ko pala magtatanghalian. Napahimas siya sa batok. Ako na lang po magluluto sa kusina. Dito rin daw kasi kakain si Enrique. Ay ganun ba? Hala sige, pasensya na talaga ha. Hindi ako naimporma ng mga nasa labas. Wala bang tao sa gate? Tumulong din po kasi sa pagmamasa sina Jeffrey. Huwag kayo mag-alala, Aling Celia. Kaya ko po. Sige na, hinihintay na kayo ron. Nagmamadaling umalis ang ginang, dala ang iilang box na may lamang pagkain. Habang patagal ng patagal ay, paunti rin ng paunti ang mga nagtatrabaho sa rancho. Kung sino yung pamilyar sa kanya, yun na lang din ang natitira. Nagunat si Misha bago pumasok sa kusina. Tiningnan niya kung ano ang sangkapang available sa ref at nag-umpisang magluto ng tanghalian nila ni Enrique. Sa kabilang banda, ay bumaba naman si Enrique matapos ang matagal na pagligo. Nag-ahit na rin siya ng balbas para magmukhang mas presentable lalo pat nandyan si Misha. Sinalubong siya ng dalaga ng isang ngiti pagdating sa dining hall. Akala ni Aling Celia, dun ka kakain, kaya hindi siya nag-iwan ng ulam sa ref. Pagtsagaan mo na lang tong sisig na niluto ko ha. Maupo ka. Alok nito. Agad siyang kumain. Hindi niya aakalain na bukod sa pagiging maganda, ay masarap din palang magluto ang dalaga. It's almost unfair. Mukhang lahat ng magagandang katangian ay nakay Misha na. O baka naman, masyado lang siyang apektado sa maamo nitong muka, kaya wala siyang maipintas dito. Limot na ng kanyang isipan kung gaano ito kalupit noon. Ngayon lang binago yung daan dyan. Anong meron? Untag ni Misha. Baka gusto lang ni Lolo na mas pagandahin ang rancho. Lubak-lubak na rin ang daan na yun dahil sa mga truck na
labas-pasok sa property. Sa bagay, babalik ka na ba agad dun? Magliligpit na ako ng pinagkainan. Huhugasan ko ang plato. No, leave that to me. Kumilos siya. Nakuha niya pang sumulyap na makailang beses kay Misha habang sinasabunan ng mga plato. May gagawin ka ba sa Sabado? Anong meron? Inutusan ako ni Lolo na tumulong sa kaibigan niya. They're going to harvest mangoes. Hindi ko pa nararanasan yun. Maganda sana kung pupunta ka. You can bring Tala with you. Kotse kong dadalhin para pwede siyang matulog sa loob kapag napagod siya. Alok niya sa dalaga. Teka, doon ba yan sa farm ni Sir Leoncio? Yes, matagal na silang magkaibigan ni Lolo. Lumingon siya rito sabay ngiti. Are you guys free to go? Oo naman. Hinihintay nga namin yung taon-taon dito sa Isabela eh. Sa laki ba naman ang magahan nila, ilang tao rin ang kailangan para tumulong. Buti nga't pinaalala mo, isasara ko ang tindahan para sa araw na yan. Masayang tumango si Enrique. That's great. Dumating ang pinakahihintay na araw ni Misha at kasama niyang pumasok sa kotse ni Enrique si Tala. Excited na nag-high five ang dalawa na para bang matagal nang magkakilala. Akala ko hindi kayo pupunta dito. Mainit dun eh. Tapos marami pang insekto. Kwento pa ng bata. First time ko ron, kaya baka hindi ako simbilis si Tita Misha mo. You on the other hand, make sure na hindi ka lalayo. Baka mapano ka dahil kabilaan ng mga taong labas-pasok sa manggahan. Payo ni Enrique rito. Itinabi niya ang dalang tubig. Tumingin siya sa labas bago sumulyap sa binata. Darating tayo doon ng tanghali kung ganito kabagal ang pagmamaneho mo. It's fine, may bata rin tayong kasama. Naitikom ni Misha ang bibig at mas piniling buksan ang radyo. Nakisabay sila ni Tala sa tugtugin habang si Enrique ay panay lang ang pagtango sa musika. Pagkatapos ipark ang sasakyan, naunang bumaba si Tala upang lumapit sa mga kakilala. Present din kasi ang ilang bata na kapitbahay nila. Si Enrique ang nagdala ng kanilang mga kagamitan. Lumapit siya upang banggain ang balikat ng binata. Akin na yung isang bag. It's fine. Nakangiting sagot nito. Iniiwas na lang niya ang tingin at nagpoko sa dami ng taong nandoon. Good morning, Sir Leoncio. Bati ni Enrique na sinundan din niya at ni Tala. Magandang umaga po, sir. Hello guys, magsipasok na kayo sa loob, Enrique. I'm sorry about Edmond. Hindi ko inaasahan na balita. Your lolo and I were solid friends from childhood up until now. Pahayag ng matandang lalaki bago inakbayan si Enrique. Nagpantig ang tenga ni Misha. Gustuhin niya mang mag-usisa. Tumakbo na si Tala at kinailangan niya itong sundan. Sa malawak na taniman ni Sir Leoncio, nagsama ang karamihan sa mga taga-Isabela para tumulong. Hindi man niya nakakasama lagi si Enrique, batid naman niya na natuwa ito sa lahat ng kaganapan. Tumikim ng isang hinog na mangga si Tala. Ang tamis, tita! Binigay nito sa kanya ang tira, kaya siya ang umubos na yon. Lumapit si Enrique para bigyan siya ng mango shake. May gumawa nito sa loob at ipinamimigay ni Sir Leoncio. Balak yata nilang mag-venture sa paggawa ng shake sa mga susunod na taon. Komento nito. Humigop si Misha sa straw habang busy naman si Enrique sa pag-ipit ng kanyang buhok sa tenga. Halos mabulunan siya dahil sa mapanuksong tingin ng mga tao pero nagawa niyang tiisin ang hiya. Ang sarap! Goods to! Mabilis na sabi niya bago umalis. Nagsitawanan ang mga matatanda. Hindi niya maitago ang namumulang pisngi, lalo pa noong makita niya na nakamasid si Enrique mula sa malayo. Ano bang kailangan ng lalaking yun sa kanya? Grabe kung makatitig. Buong maghapon na nagsikap ang lahat. Binigyan sila ni Sir Leoncio ng tigi 1,000 kasama na ang ilang supot ng mangga bilang pasasalamat. Masaya silang uuwi ni Tala. Nakasabayan nila si Sir Leoncio habang pababa ng burol.
It's good that Enrique is here. Nang sa gano'n naman, hindi malungkot si Edmond kapag naibenta na ang Porto Basario. Sayang yun. But hey, times change. Malamyang sabi ng matanda. Natigilan siya. Ibibenta na raw ang rancho, sir? Mukhang hindi mo pa alam. Well, yes. Ang narinig ko may confirmed buyer na raw. Baka babaguhin ang buong setup ng rancho. Ang alam ko, ibibigay kay Enrique ang pera. It will be part of the money he will inherit from his lolo. Hindi interesado ang mama at papa niya ron eh. Maging si Tala ay namimilog ang mga mata. Mawawala na po yung mga kabayo, kambing, baka, bibi at unggoy sa lupa ni lolo? Yes, essentially. Humigpit ang hawak ni Misha sa dalang bag. Noong makapasok na si Tala sa kotse ni Enrique, ay tinulak niya ang binata pasandal sa pinto ng sasakyan. Totoo bang ibibenta niyo ang rancho? Gigil na tanong niya. Nag-iwas ng tingin ng lalaki bago dahan-dahang tumango. Para saan pa yung pagtuturo namin sa'yo? Akala ko pa naman, ikaw nang magmamanage ng buong lugar. Kapag wala na ang Porto Basario, paniguradong aalis na rin sina Enrique sa Isabela. Nasayang ang paglalaan niya ng panahon sa binatang ito. Look, hindi ka ba nagsasawa sa buhay niyo rito sa probinsya? Malumanay na tanong ni Enrique. Nagawa pa nitong hawakan ang kanyang palapulsuhan. The good life is in the city, Misha. Masasaya kayo sa buhay ron. Hindi nga sabi. Sigaw niya. Ba't ba ako naaasar sa'yo? Dapat wala akong pakialam eh. Alam mo, mabulok ka ron sa syudad. Magsama kayo ng friends mong mayayabang. Makikisakay na lang kami ni Tala sa iba. Yumuko si Enrique para buhatin siya na para bang sako ng bigas. Sapilitan siya nitong pinapasok sa passenger seat bago lumipat sa kabila. Ihahatid ko kayo. Sambit ng binata bago in-start ang kotse. Salita si Tala, samantalang tahimik naman si Misha. Noong makarating sa bahay, hindi siya nagpasalamat at mas piniling umalis ng walang paalam. Pakiramdam niya, ninakawan siya. May posibleng mabuo sa kanila ni Enrique. Pero dahil sa desisyon nito, para bang nasira ang tulay na magtutulak sana sa kanila na magsama. Hindi niya na lang ito pinapansin. Baka lumalim pa ang nararamdaman niya. Wala rin naman iyong patutunguhan na maganda. Makalipas ang isang linggo, nasira ang umaga ni Misha. Hindi maganda o gaga ang lahat dahil sa isang malungkot na balita. Pumanaw na si Don Vasario. Kinalimutan na niya ang inis niya kay Enrique at mas piniling mag-drive papunta sa rancho. Sa kanya si Tala na mababakasan din ang gulat sa muka. Tita, dahan-dahan lang po! Sigaw nito. Pasensya na. Pagdating sa Porto Vasario, nakabukas ang gate at napakaraming tao ang nasa loob. Pumasok siya sa mismong tanggapan ng mansyon. Nakita niya ang nakayukong bulto ni Enrique. Namumula ang mga mata nito at panakanakang humihikbi. Hindi na nag-atubili pa si Misha. Lumapit siya para yakapin ang binata. Misha! He's gone. Hinintay niya lang na magpaalam ako sa kanya kagabi. Matagal na ba siyang may sakit? Oo, may taning na ang buhay niya. Akala ko, baka kaya pa naming pahabain ng mga araw na ilalagay niya rito. Pero hindi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tumingala ito at huminga ng malalim. Enrique! Tawag ng isang ginang. Son, are you okay? Namatay siya habang tulog, Mama. Nasasaktang sagot ng binata. Inalo ito ng mga magulang na kadarating lang. Gigilid na sana si Misha noong bumaling sa kanya si Enrique. Ma'am, she's Misha. Ito naman ang pamangkin niyang si Tala. Iha, thanks for being here with him. Walang anuman po, ma'am. Hindi siya pinaalis ni Enrique, kaya present siya hanggang sa gumabinat matapos ang pag-uusap ng pamilya sa magiging burol ni Don Vasario. Nakatulog na si Tala sa isang guest room. Hindi naman makapikit ng matagal si Misha dahil masyado siyang balisa.
gising ka pa? Tanong ni Enrique sa kanya. Wala, maraming iniisip. Ikaw, hindi ka pa ba matutulog? Kung gusto mo ipaglulugo kita, para naman magkalaman yung tiyan mo kahit papaano. Wala kang kinain buong araw. Lumapit ito sa kanya. I'm sorry about what I said last time. Gusto ko lang tansyahin kung papayag ka ba na manirahan sa syudad. Hindi, mas gusto ko rito sa amin. Naiintindihan ko. At first, I don't want to be reminded that my grandfather is dying. Gustong gusto kong umalis. Kayong wala na siya. I feel lucky. Buti na lang at nagkasama kami sa natitirang araw niya. Malungkot si Mama at Dad. Pero ako, alam kong masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. Kalmadong paliwanag ni Enrique. Napangiti siya. Inabot ng binata ang kanyang kamay, kaya nag-umpisa na siyang kabahan. Now, I want him to be remembered by everyone. Wala na siya. But that doesn't mean na Porto Vasario should not continue. Maraming natutulungan ng ransyo ni Lolo. Kaya sayang naman kung ititigil kaysa palaguin ito. Do you feel me? Buong lakas siyang tumango. Maganda yung desisyon mo. Anong sabi ng mami at daddy mo? Pumayag ba sila? Oo naman. Nag-aalala sila kasi kung ako ang gagawa ng lahat, baka hindi ko kayanin. That's why I'm here to you. Ayos lang ba kung ikaw ang maging kasama ko sa pagbuhay muli ng Porto Vasario? Teka, bakit ako? Kasi totoong may malasakit ka sa lugar na to. I trust you. And above all, Misha, gusto kita. Sisipagan ko kapag ikaw ang kasama. Hindi ako mapapagod kung nandyan kayo ni Tala sa tabi ko. Sagot ni Enrique. Nagawa pa nitong ayusin ang kanyang magulong buhok bago nagpatuloy. I like you a lot. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi kita mamadaliin at itutuloy ko ang pagpapalago sa rancho. It's just that, mas masaya sana kung dalawa tayong magtutulungan. Napahawak siya sa dibdib. Tumango siya bago pa man pangunahan ng takot sa puso. Niyakap siya ni Enrique at paulit-ulit na hinilikan sa kamay. Nabalot ng matamis niyang tawa ang buong sala. Sa unang pagkakataon, nakapaglabas ng isang ngiti si Enrique bago matapos ang gabi. Lumipas ang 5 taon. Pababa ng burol si Tala sakay ng paborito nitong puting kabayo. Hinintay ni Misha ang pamangkin habang hinihimas ang lumulobong tiyan. Tatamaan ng malakas na sinag ng araw ang kanyang gintong wedding ring. Hindi nalalayo kay Tala ay ang itim na stallion ni Enrique. Binago ito ng panahon at mas naging aktibo. Dahil sa pagiging masigasig ng lalaki, dinadayo na tuloy ng mga foreigner ang Porto Vasario para makisosyo at bumisita. Tita, patapos na yung bakod na. Ginagawa ni na Manong Sebi. Hindi na makakaalpas sa mga aso natin doon. Humahangos na sabi ni Tala. Sumunod naman si Enrique. Bumaba ito mula sa kabayo at itinali muna iyon sa isang tabi bago lumapit sa kanya. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi ka na dapat lumabas pa. Baka mamaya niyan, sumakit uli ang binti mo. Ayos lang. Namumutok na rin naman ang varicose veins ko dyan. Ayoko na lang tingnan. Daing niya bago humalik sa labi ng asawa. Pumasok siya para kumuha ng juice. Kung kailan naman hawak niya na ang pitchel, saka siya inatake ng matinding sakit sa tiyan. Hindi niya maintindihan ang nadarama. Enrique! Lalabas na siya! Agad siyang binuhat ng lalaki. Alerto namang tumawag si Tala sa labas. Manong Jeffrey, pabuksan po ng gate. Manganganak na si Tita Misha. Pumikit na siya at hinayaan ang mga kasama na umasikaso ng lahat. Kinokontrol niya ang sarili dahil pakiramdam niya ay matutuluyan na siya sa labis na sakit. Noong makarating sa ospital, sinabihan siya na maghintay pa ng ilang oras dahil hindi pa raw akma na ilabas ang bata. Umiiyak na siya habang pinipilipit ang damit ni Enrique. Hindi ka na makakaulit! Hindi na! Nagdedeliryong sabi niya. Niyakap lamang siya ng lalaki at inalo. I love you, Misha. Baka kayanan mo to. May gusto ka bang kainin o inumin?
Umiling si Tala kay Enrique bago humaplos sa kanyang tiyan. Baby, huwag mong pahirapan si tita. Makalipas ang ilang oras, nakipaghilahan na si Misha kay kamatayan. Inilaan niya ang buong lakas para mailabas lang ang anak na lalaki. Ginulat nito ang lahat dahil sa malakas na pag-iyak. Malusog na baby ang anak niyo, mami. Masayang sabi sa kanya ng doktor. Tumangulang siya sabay ngiti kay Enrique. Ito na ang umasikaso ng lahat matapos siyang mawala ng malay. Pagising niya, unang nakaagaw ng kanyang atensyon si Tala na nagsasali ng inumin sa baso. Tita, gising ka na po pala. Ito ang tubig niyo. Niyakap niya ang kanyang pamangkin. Pumasok sa wakas si Enrique. Dala-dala ang kanilang anak na lalaki na si Edmond Joaquin. Kamukhang kamukha mo. Natatawang sabi ng lalaki. Hinaplos niya ang balikat ng asawa bago humilig sa dibdib nito habang nilalaro ang kamay ng anak. Tumabi si Tala para hawakan ang isa pang kamay ng sanggol. Tahimik ang buong paligid, maliban sa panakanakang bulong ni Enrique. Nagpapasalamat ito ng lubos sa kanyang lakas. Pagod man si Misha, sinuklian niya ng ngiti ang lalaki. Kung makakausap niya lang ang dating bersyon ng kanyang sarili, pagsasabihin niya ito na huwag agad isara ang puso. Laging may nakalaan na tao para sa lahat. Hindi kailangan maging desperada sa pagmamahal dahil gaya ng maraming blessing na ating natatanggap, kusa itong dumarating. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!